Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Periliza Carolino at ang topic po na napunta sa akin ay Rules of Badminton Doubles under po siya ng Rules and Regulations. Nakapaloob po dito is yung let. Let is called by the umpire or by a player if there is no umpire to halt play. Ang let ay effective siya na ginagamit ng umpire or ng player kung walang umpire kapag merong mga unnecessary things pagdating sa isang laro, lalong-lalo na sa badminton. A let may be given for any unforeseen or accidental occurrence. The rules of badminton consider the following as lets. Effective ang let kapag meron yung mga accidental or yung mga hindi nakikita na pagkakamali pagdating sa paglalaro ng badminton. Una, if a shuttle is caught in the net and remains suspended on top or after passing over the net is caught in the net, it shall be a let except on service. Kung ang isang shuttle ay nahuli sa lambat or dun sa net, nananatiling nakasuspinde sa itaas pagkatapos na dumaan sa net, ay nahuli at doon ay pag na-stuck siya sa net, kinoconsider siya as let or yung sinasabi na kapag merong pagkakamali is hindi kinakount dun sa mga scores ng mga player. If during service the receiver and server are both faulted at the same time, it shall be a let. Dito naman kapag nagkamali ng sabay yung server at yung receiver, kinoconsider din siya as let. Next, if the server serves before the receiver is ready, it shall be a let. Dito naman kapag yung receiver ay hindi pa siya ready or bago pa siya makapag-ready is na-serve na yung shuttle, doon na consider yung let na tinatawag natin. Next, if during play the shuttle disintegrates and the base completely separates from the rest of the shuttle, it shall be a let. Dito naman kapag yung shuttle mismo yung nasira at habang sinuserve siya ng server natin, kinoconsider siya as let, lalo na kapag yung sa parts ng shuttle is nagkahiwalay siya doon sa base ng shuttle. Next, if a line judge is unsighted and the umpire is unable to make a decision, it shall be a let. Let din kapag yung umpire is merong kinakaharap na decision na which is siya lang yung nakakita or yung mga judge is hindi naman nila napansin, kinoconsider na lang nila siya na let kasi mahirap pagdesisyonan lalo na kung wala namang ibang nakakita, so hindi siya counted dun sa scores ng mga player. A let may occur following a service court error. When a let occurs, the play since the last service shall not count and the player who served shall serve again, except where in situations where the law of service court errors is applicable. Kung ang isang maaring mangyari ang isang hayaan or ang let kasunod ng mga error sa service court kapag naganap ang isang let, ang laro mula noong huling serbisyo ay hindi mabibilang at ang manlalaro ng
na nagsilbi ay muling magsisilbi, maliban kung sa mga sitwasyon kung saan meron yung law of service natin na ina-apply nila bago mag-start ang laro. So, dito kapag merong pag merong mga errors, tapos dun sa error na yon, yung last server is siya pa rin ang magsaserve at hindi yun makakount sa scores ng mga player. Next, shuttle not in play. A shuttle is not in play when it strikes the net and remains attached there or suspended on top. Ang isang shuttle ay wala sa laro kapag ito ay tumama sa lambat or sa net at mananatiling nakakabit doon o nasuspindi sa itaas. A shuttle is not in play when it strikes the net or post and starts to fall towards the surface of the court on striker's side of the net. Ang isang shuttle ay wala sa laro kapag ito ay tumama sa net o poste at nagsimulang mahulog patungo sa ibabaw ng court sa gilid ng striker ng lambat. Next, a shuttle is not in play when it hits the surface of the court or a fault or let has occurred. Ang isang shuttle ay wala sa laro kapag ito ay tumama sa ibabaw ng court or kung saan naglalaro o isang fault o let ang nag-occur. Next, continuous play, misconduct, and penalties. Play shall be continuous from the first service until the match is concluded, except as allowed in intervals not exceeding 90 seconds between the first and second games and not exceeding 5 minutes between the second and third games. Ang paglalaro ay dapat na tuloy-tuloy mula sa unang serbisyo hanggang sa matapos ang laban, maliban kung pinapayagan sa pagitan ng hindi higit sa 90 segundo sa pagitan ng una at ikalawang laro at hindi hihigit sa 5 minuto sa pagitan ng ikalawa at ikatlong laro. Next, officials and appeals. The referee is in overall charge of the tournament. So, dito yung referee, siya yung pinaka nakatoka sa lahat ng mga gagawin sa loob ng tournament. The umpire were appointed is in charge of the match. Yung umpire, sila yung nagbabantay sa loob ng match kung saan nagaganap yung battle ng dalawang player. The court and its immediate surrounds. The umpire shall report to the referee. So, dito yung umpire ay kailangang mag-report kung ano na yung nangyayari sa loob ng isang court. Kailangan niyang i-report lahat doon sa referee. The service judge shall call service faults made by the server should they occur. So, dito yung service judge, sila yung nagbabantay sa mga pagkakamali or kung ano yung mistakes na nagawa ng isang player at sila yung magsasabi kung ano yung mga kung foul ba or yun. A line judge shall indicate whether a shuttle landed in or out on the line or lines assigned. So, dito naman meron tayong line judge kung saan sila yung magsasabi kung in ba ng court or out ng court lumapag yung isang shuttle. An official's decision is final on all points of facts or which that official is responsible. So, dito meron kanya-kanyang decision or kung meron tayong kanya-kanyang mga officials, meron din silang kanya-kanyang gawain which is kailangan nilang mag-report or kailangan nilang mag-update kung ano na nga ba yung flow ng isang laro. Next, an umpire shall upload and enforce the rules of badminton and especially
call a fault, or roulette should either occur. So, dito ang isang umpire ay kailangang siya yung magsabi kung ano nga ba yung mga rules and regulations sa loob ng court ng badminton. Sila din yung mga nagtatawag ng fault or roulette kapag meron or kapag nag-occur ito sa isang laro. Give a decision on any appeal regarding a point of dispute if made before the next service is delivered. Sila din yung nagbibigay ng decision kapag meron yung mga umaapila or meron yung mga halimbawa may mga reklamo about sa laro, sila yung gumagawa ng decision or sila yung nagbibigay ng decision. Ensure player and spectators are kept informed of the progress of the match. Sila din, ang umpire din ang nag-i-inform. Sila yung nagsasabi kung ano na nga ba yung progress ng isang match or isang laban. An umpire shall appoint or remove line judge or a service judge in consultation with the referee. Yung mga umpire, kailangan nilang mag-consult muna sa referee kung sino nga ba yung mga tatanggalin nila or kung kailangan nilang mag-remove ng line judge or service judge. Next, where another court official is not appointed, arrange for that official duties to be carried out. Next, where an appointed official is unsighted, carry out the official's duty or play a let. Record and report to the referee all matters in relation to continuous play, misconduct, and penalties. Kailangan nilang mag-report or mag-record sa referee ng mga misconducts na penalties. Halimbawa, yung mga pagkakamali dun sa loob ng court or habang may mga naglalaro, kailangan nilang sabihin ito sa referee. Next, take to the referee all unsatisfied appeals on questions of law only. Such appeals must be made before the next service is delivered or if at the end of the game before the side that appeals has left the court. Yun lamang po. Thank you.